Idiin nyo dito sa bandang gitna. Hindi po magiging maganda yung itsura. Wow! Sarap! Lumpiang gulay, lumpiang toge, gawin natin. Start na tayo. So, maglalagay tayo ng tokwa, no? Para meaty po yung ating lumpiang gulay. Etong tokwa po na to, ito po yung maliliit na cuts na nabibili natin. I-dry lang natin using paper towels. Piprituhin muna natin ito, ha. Piniprito natin para hindi po magtubig kasi kapag ito po hindi nyo prinito, may tendency magtubig at ayaw po natin yon kasi kapag nagtubig, hindi po magiging crispy yung ating lumpiang gulay. Prito lang natin. Lagyan natin ng mantika. Painitin natin ng konti bago ilagay yung tokwa. Prituhin lang natin, medium heat lang po, ha, para hindi po masunog. Okay na to, kokok. Palamigin lang natin at i-prepare natin yung ibang ingredients. Unahin natin yung ating hipon. Naglalagay ako ng hipon para mas masarap yung ating lumpiang gulay. Okay lang na hindi maglagay. Okay nga lang din po na hindi ka na maglagay ng tokwa. Pero mas masarap kasi kapag nilagyan mo ng tokwa para meaty at yung sarap po ng hipon na pag hinalo mo dun sa gulay, sobrang sarap po. Ito po yung ulo ng hipon. Ayan po, oh. Ito po yung laman niya. Nalinis na po natin, na-devein na po natin, malinis na po yan. 250 grams lang po itong hipon natin para sa ating lumpiang gulay. Itong ulo, hindi ko talaga tinapon. Lalagyan natin ng mainit na tubig. Boiling water. Konti lang po. 2 tablespoon lang po na boiling water. Kukunin po natin yung katas. Ayan, no? Ito po yung pampalasa. Malasa po yan. Pwede bang wag maglagay ng hipon? Pwede po na hindi maglagay ng hipon. Lalo na kung meron ka namang tokwa. Pero mas masarap po, para mas special, lagyan nyo po ng hipon at tokwa. Tamang-tama po ito para sa darating na Semana Santa. Yung hindi po kumakain ng karne kapag Holy Week. Yan. Set aside lang po natin. Ngayon, itong hipon po, hihiwa-hiwain lang po sa maliliit. Hindi po tadtad kasi kapag ito po tinadtad nyo, ang hipon naglalabas po yan ng water. Para hindi po masyadong magtubig yung inyong lumpiang gulay. Kailangan maliliit na hiwa, hindi po tadtad. Hindi po natin gusto yung moisture sa ating lumpiang gulay para malutong po yung ating balat. Yung pabalat ng ating lumpia. Okay? Okay na to. Hiwain na po natin yung ating tokwa. Hiwain lang po natin sa maliliit. Okay lang po yan, hindi naman po kailangan na perpekto. Ganyan lang po nahiwa. Hindi po tadtad na tadtad para may texture. Igisa na natin. Igisa lang natin, medium heat lang. Pero mamaya po, kapag nilagay yung gulay, kailangan high heat. Kasi tig 1 minute lang po yung pagsangkot sa natin, yung paggigisa. Kasi kailangan natin, half cook lang. Hindi po natin kailangan lutuin yung gulay ng todo. So ito po, same mantika yung ginamit natin. Ito yung pinagprituhan natin ng tokwa kanina. Mainit na. Unahin natin yung bawang. It's 7:04 p.m.
Sunod natin ang sibuyas. Ang bango. Nakakagutom. Okay. Sunod natin yung ating hipon. Lagay na din natin yung katas ng hipon. Oops. Yan, malasa po yan. Alright. Bango, lalong bumango nung nilagay natin yung hipon. Lagay natin yung toyo ni Mrs. Oyster sauce. Lagay na din natin yung asin at paminta. Yun. So ngayon, maglalagay na tayo ng ating mga gulay. Unahin po natin yung ating carrots at itong ating Baguio beans. Carrots at Baguio beans na hiwa-hiwa na po natin. Hey Google, alarm after 1 minute. There, your alarm set for 7 Lalakasan po natin yung apoy ha. Kailangan po high heat. Tapos 1 minute lang. Actually, yung iba nga po, binablanch pa yung gulay bago igisa para pantay-pantay. Maganda po yun, lalo na kung marami yung lulutuin mo. Blanch lang yung mabilisan po sa mabilisang lagay po sa mainit na tubig. Stop. Naka 1 minute na, ilagay na natin yung repolyo at ang ating toge. Alright. Hey Google, alarm after 1 minute. There, your alarm set for 7:10 p.m. So, 1 minute po ulit. Nag-set po ako ng alarm ulit for 1 minute. Inuulit ko po, kailangan malakas yung apoy. Stop. Ngayon, ilalagay po natin yung ating tokwa. Lagay po natin yung ating hiniwang tokwa, okay? Hey Google, alarm after 1 minute. Alright, your alarm set for 7:11 p.m. So alam nyo po, gabi po natin ginagawa ito. 1 minute po ulit, may mix-mix lang po natin pagkatapos okay na po yan. Stop. Alright. Turn off na po natin yung ating apoy. May strainer tayo dito para po mapatiktikan natin yung todo yung ating gulay. Tanggalin nyo po kaagad sa kawali. Kasi po yung kawali, mainit pa. Para hindi po magtuloy-tuloy yung luto.
Yun, palamigin lang po natin. Kailangan po yung malamig na malamig. Malamig na po. Meron tayong pandikit dito. 1 tablespoon po na cornstarch at 2 tablespoon na tubig. At ito po yung gagamitin nating pambalot. Yan. Ganitong brand po yung gamit ko. Pinaghiwa-hiwalay na po namin to kanina. Ayan o. Nakahiwa-hiwalay na. Malalaki po yung ating gagawin. So, dalawa pagpapatungin natin. Yan. Tapos, kalahati po. Doon sa kalahati niya, doon yung ipapatong yung isa. At, mag-scoop tayo ng 1/2 cup. 1/2 cup po itong ating gulay. Malamig na po ito. Yun. Wait, lagyan pala natin itong brush muna natin. Siguraduhin nyo pong dikit na dikit ha, para hindi po bumuka. Yun. Yun o. Papakita ko po pala sa inyo ito. Tingnan nyo po oh, pinatiktikan natin, dami pong katas no? Siksik na siksik po oh. Scoop tayo ng 1/2 cup. Para siksik, para mas masarap. Sarado natin. Lagyan natin ng pandikit. Fold natin dito sa kabila. Sara. Fold din natin dito sa kabila. Sara. Roll. Kapag niro-roll nyo, dito nyo po hawakan ha. Ididiin nyo dito sa bandang gitna habang niro-roll itong nasa dulo. Ayan o. Dinidiin nyo sa gitna. Lagyan din natin ulit ng pandikit. Yun. Tapos na tayo. Magpiprito na tayo. Meron tayong kawali dito at mantika. Na-i-on ko na kanina yung yung apoy. Mag-start na tayong magprito. Tsaka ang ginagawa ko po, hindi ko po talaga nilulubog ng todo sa mantika ha. Kasi kapag nilubog mo yan, minsan ang hirap pong kontrolin yung pagbaliktad. Minsan umiikot po siyang mag-isa at ang tendency, hindi nagiging pantay-pantay yung pagkaka-brown ng wrapper. Okay, so habang hinihintay po nating maluto, gawin natin yung ating sausawan. So meron tayo ditong bawang, sibuyas, at pipino. Maglagay muna tayo ng suka dito. Suka muna. Lagyan natin ng asukal. Asin. At kalamansi. Mix lang natin. Mix natin hanggang matunaw. Kawagala natin. Hindi na pa. Baka po, sunog na eh. Lagyan natin yung sibuyas. Bawang. At itong ating pipino.
Yun. Uy, nakalimutan natin, lagyan natin ng paminta. Tipa. Yun. At dagdagan na natin ang suka. Okay na to. Balikan natin yung niluluto natin. Kapit ng maluto. So, inuulit ko po, medium-low. Itong aking lutuan, ang maximum nito is 9. Ang lowest niya ay 1. So, nasa 3 lang tayo, which is medium-low. Pwede na to. Drain natin pa tayo. Napakalutong. Okay na rin pong next batch natin. Lipat natin itong nauna dito. Ito pong natira natin, ikikip natin, lalagay natin sa freezer. Pwede ba to kahit 1 buwan na po. Okay? 1 buwan sa freezer. Ayan po, lalagay ko po sa taas yung video na pinapakita ko na naka-freeze po talaga. At kahit lutuin nyo po, makikita nyo po yung gulay, kahit na-freeze siya, masarap pa din po. Okay na okay pa rin yung quality niya. Yan po, sa taas. So, ito po, ilalagay ko dito sa ating mga containers. Iwasan lang pong magdikit-dikit. Tapos, lalagyan ko ng parchment paper. Papatungan ko ulit. Tatakpan ko po ito. Kapag magluluto pala kayo, pagkalabas po sa freezer, diretso na po sa mantika. Hindi nyo po kailangang i-defrost. Kasi kapag dinefrost nyo po yan, lalambot yung pabalat. Hindi po magiging maganda yung itsura ng inyong lumpiang gulay. Alright? I-freeze ko lang po. Lutong. Papakita ko yung gitna, yung libutad. Siksik. Siyempre, lalagyan natin itong ating suka. Sarap. Ibang-iba po talaga kapag nilagyan nyo ng hipon at tokwa. Ayun, no? Meaty. Cut ko lang sausawan yung sarap. Sarap, kakoko. Halaban niya.